Isang mapagpalang araw mga kaparehas, narito po tayo sa Barangay Tumana, Santa Maria, Bulacan. Ako sa makapanayan po natin ngayon ang aspirant representante ng Anak Kalusugan, mga kaparehas na si ginagalang punong barangay, Kapitan Christopher Boyet de la Cruz. Kap, kumusta na po kayo? Ah, mas mabuti kaysa dati. Alright, okay. Pero Kap, itanong ko lang po, kayo po ay kasalukuyan nga po bilang lalahok, bilang aspirante, bilang ating nga po Anak Kalusugan Party List. Ano pong ipagpatuloy ng mga programa ng Anak Kalusugan? Alam mo yung talagang yung mga nahospital na nangangailangan ng tulong sa atin, yung mga kapuspalad na hindi nakapag-iipon ng kanilang savings para sa kanilang kalusugan, hindi nila napaghahandaan yung kanilang katandaan, Opo. na mahina na yung kanilang katawan, na hindi na sila makapaghahanap buhay. Yun yung mga bagay na gusto nating mangyari na mapaghandaan naman ng kahit na papano ng anak kalusugan. Yung mga libreng paggamot, Opo. na pagdating mo sa mga public hospital, maging sa private hospital, hindi ka tatanggihan kasi wala kang pera. Kundi kahit na saan ka pumasok, kung meron tayong libreng paggamot, dala ng ating programa ng ating anak kalusugan sa pamagitan ng PhilHealth na hindi lamang 20% ang kanilang dapat i-deduct sa billing natin, gawin natin 50%, malaking bagay na maitutulong po natin para sa ating mga mamamayan, lalo doon sa mga mahihirap na wala naman talagang perang panggugugol para sa Opo. kanilang karamdaman. Alright, okay. Pero kung para sa inyo, kung sakali kayo nga pala rin, ano po ang dapat pang i-priority nyo po, ikadagdagan pa dito sa ating Anak Kalusugan Party List? Hangga't maaari, ang gusto kong maipa-priority natin yung 50% na dapat bayaran ng gobyerno o ng PhilHealth, magawa na po natin. Hindi lang 20%. At yung mga libreng check-up sa mga doktor, pati mga laboratory, and then yung mga maintenance na mga talagang mga senior citizen. Opo. Hangga't maaari sana makuha ng lahat ng mga senior citizen yung mga gamot na yan na hindi na sila nahihirapan, na may nabibigay sa kanila ng regular, na hindi yung pagpunta mo doon, wala pa po kasi kaming maintenance kasi kulang po ang pondo. Dapat sana wala nang ganon. Kung ang isang may edad, kung ang isang senior citizen nangangailangan ng gamot, dapat sana yung isang pangbuwan ng Pebrero maibigay na sa kanya. Pagdating ng 1 ng Marso, ibigay na uli yung pangbuwan naman ng Marso. Ibig sabihin, lahat ng maintenance maibigay natin sa mga nangangailangan na hindi sila nagpapabalik-balik, hindi dumarating sa pagkakataon na ito ay babalikan pa kasi libre nga, 3 beses ka naman nagpunta doon, namamasahe ka, nababawasan yung pera mo. Tama Na po. imbis na pambili na lang ng ulam, pambili na lang ng bigas, naging nalalagay pa sa mga pamasahe. Kaya sabi ko nga, ito yung dapat na gawin natin, na lalo sa mga senior citizen, na Opo, talagang opo. sila naman talaga yung concentrated natin na dapat alagaan natin. Kasi Opo. utang natin sa kanila ang ating mga nakaraan. Opo, Kaya opo. tayo na dito ngayon sa kasalukuyan, mainam sana na yung mga gamot na kinakailangan nila, huwag na nilang puntahan. Yung ating mga BHW, gawa natin ng paraan na yung lahat ng barangay health worker natin, sila na yung nagbibigay sa bahay-bahay. Opo. Hindi na nila pinupuntahan. Sila na yung may leaflets na mayroong record na, itong sigan na, suhuan na, Opo. kinakailangan, bigyan na natin ng paggamot kasi uubos na yung gamot niya. Dapat sana yung mga ganong mga bagay na yun, lalo sa mga senior citizen, hindi na pinupuntahan sa mga health center. Maliban na lang siguro kung kinakailangan nilang magpa-check up uli para malaman kung ano naging kondisyon ng kanilang karamdaman, kung bumuti ba o lumala pa para balitan ng kanilang mga maintenance o gamot na kailangan ininom. Maliban lang doon. Pero yung mga talagang hindi naman at kailangan lang ng mga gamot na pangkaraniwang iniinom nila araw-araw, wag na sana natin na papuntahin pa sa center, papuntahin pa sa bayan para kunin po nila yung mga gamot na yun. Dapat sana hinihahatid na po natin sa kanila. Yun po ang isa sa gusto po natin i-priority, na lahat ng mga nagme-maintenance sa mga senior citizen ay ihatid na sa kanila ang mga gamot na kailangan po nila, lalo yung mga maintenance po nila. At saka idasama din natin yun sa mga PWD. Kasi alam mo, sa totoo lang, napakahirap ang ikaw ay isang PWD. Mahirap na sa may katawan, mahirap pa dun sa kapamilya mo. Sa totoo lang, napakarami nating nakikita ang mga ganyang pamilya. Ayaw nilang mamatay kahit na sila senior citizen. Alam mo kung bakit? Kasi ayaw nilang maiwan yung mga PWD. Kaya dapat meron talaga tayong alokasyon na mga bagay na
ibibigay nating tulong para sa mga PWD. Mga tao na naging bahagi rin ng ating buhay. Kadangan nga lamang na sila ay hindi kumpleto ang kanilang pangangatawan at meron silang mga kapintasan. Kinakailangan bigyan natin sila ng concentration. Kung ano yung ginagawa natin sa senior citizen, idamay na rin po natin yung mga PWD. Kasi sila din naman yung nangangailangan talaga ng mataas na atensyon mula sa gobyerno. Siyempre, yun din mga pregnant women, yan yung mga bagay na dapat na iniingatan natin, lalo yung mga kababaihan. Isasama rin natin ang mga kababaihan kasi yung mga kababaihan, talagang sila ay nagsasakripisyo sa isang pamilya. Tama. Talaga ang isang bahay, pagka matino ang ating ina, ang babae na nahandoon, makikita mo talaga sila talaga yung tinuturing nating ilaw ng tahanan. Mula sa senior citizen, PWD at mga kababaihan, yan ang priority natin na kung ano ang gagawin nating tulong, dapat sila yung mga mauna, sila yung una nating tutulungan. Dapat sana yung lahat ng mga gamot, mga pang-maintenance po nila, at the same time, yung mga pang-hospital po nila, bigyan natin ng pagkakataon na hindi na sila mahirapan na makuha ito, kundi kusang ibibigay ng ating gobyerno ng patas para sa lahat ng senior citizen, PWD at sa mga kababaihan. Ano po ang inyong pahahatid na mensahe sa kanila? Mga kababayan, minamahal kong mga Pilipino, napakasarap ng mabuhay sa mundo nang ikaw ay malaya. Tama. Makuha po natin yung mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon. Magamit po natin ang mga biyaya na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sa bawat araw na pagsikat ng araw, ito ay dapat makita po natin kapaki-pakinabang. Subalit dumarating sa pagkakataon na tayong lahat ay mayroong mga pinagdadaanan. Sana pagdating ng pagkakataon na yan, maging handa po tayo sa mga bagay na yan. Walang kwenta ang may pera, walang kwenta ang walang pera, at kung ikaw may salat sa kayamanan, okay lang po yan. Walang po problema. At kung ngayon ay ikaw ay meron ka ngayong kalakasan sa iyong katawan, nakapaghahanap buhay, okay lang din po yan. Walang problema din po yan. Pero dapat bigyan natin ng pagkakataon na ating pong paghandaan yung ating pong paghina. Hindi tayo makatutulong sa ating kapwa kung ikaw ay matulungin, kung wala po tayong mahusay na kalusugan. Tama. Hindi tayo makatutulong sa ating kapwa kung ikaw ay mayroong karamdaman. Tamang ikaw ay mayroon ng pambilin ngayon ng ulam, kung may meron ka ng karamdaman, hindi mo malalasahan. Meron kang masarap na ulam sa iyong hapagkainan, hindi mo naman kayang kainin dahil ito'y bawal. Kaya kinakailangan ang kalusugan natin ang lagi nating iingatan. Walang kwenta ang lahat ng bagay kung mahina ang ating pong pangangatawan. At ang katawan natin, hindi natin napaghandaan sa mga pagdating ng mga panahon, sa ating pagtanda, sa ating pagdating sa pagkakataon na malapit na tayo sa takip silim ng ating buhay. Hindi natin napaghandaan. Isa sa maaaring maging dahilan kung kailan tayo tumanda, magsisisi po tayo. Napakahirap nung wala ka ng pera, nakapila ka pa sa ospital. Kailangan mo ng gamutin, nakapila ka sa ospital, kinakailangan pumila ka muna. Napakahirap ng talagang ikaw kung kailan hindi maganda ang iyong pakiramdam, saka ka pa nagsasakripisyo. Kaya sana tayong lahat ng mga Pilipino, alagaan po natin ang ating kalusugan. Kaya kung meron kayong pagmamahal sa inyong kalusugan, ang party list po natin, Anak Kalusugan, number 25 po sa balota po yan. Iyaan ang prioridad ng ating anak kalusugan, ang pangalagaan ang inyong pangangailangan para sa inyong kalusugan. Maraming salamat po. Alright, right. Ayan po mga kaparehas, nakapanayan po natin ngayon ang isang punong barangay dito po sa Barangay Tumana, Santa Maria, Bulacan. Kadang mga araw po mga kaparehas at sa ating mga kababayan, Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kayo kong in your family. God bless us all. Thank you.